buhay ko ay lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Kadakilaan mo'y di mapapantayan, Jesus. John 15:16, sabi dito, "Ye have not chosen me, but I, the Lord, have chosen you, and ordained you that you should go and bring forth fruit, and that your fruits should remain, that whosoever ye shall ask of my Father in my name, he may give it you." Amen. Let's all pray. Let's bow our heads. Oh Lord God Jesus, salamat Panginoon once again for this wonderful day that you've given us, for this wonderful morning, for this wonderful songs, Lord Jesus, your presence, Panginoon. Talaga, Panginoon, nararamdaman namin ang presensya mo sa aming kalagitnaan, na ang iyong mga anak ay patuloy nagpupuri, nag-aawitan, nagpapasalamat dahil ikaw ay Diyos na mabuti, na karapat dapat sambahin, karapat dapat pasalamatan, Panginoon. Hallelujah. Kaya kulang pa, Panginoon, ang mga ginagawa namin to. Kaya Lord, hallelujah, sa mga simpleng bagay na to na maliit namin mababalik sa iyo, naway tanggapin mo ito, Panginoon. As we go on to the preaching of the word, Lord God, anoint your word, Lord God. Kasihan mo, Panginoon, ang iyong salita, Panginoon, na ito ang mag-bless sa iyong mga tao, Panginoon. Dahil mga puso namin ay nauuhaw sa iyong salita, Panginoon, at walang ibang makakatanggal ng uhaw na to kundi ang iyong salita lamang. Kaya, Panginoon, we are expecting to your word, Lord Jesus. Oh Lord, pagkaisahin mo kami sa umagang ito, mga espiritu ng antok, espiritu ng mga negativities, Panginoon, espiritu ng mga alalahanin, tanggalin mo, Panginoon, sa umagang ito. Naway ang iyong pagpapala, expectation ng blessing, Panginoon, ay ibuhos mo sa umagang ito, Lord God. Hallelujah! Ito ang aming dalangin at dalangin, Panginoon. Into your mighty name, Lord Jesus Christ, we pray. Amen. 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 You may be seated. Makaupo na tayo, mga kapatid. And once again, I want to greet you all in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Buhay ang ating Diyos, mga kapatid na pinaglilingkuran. Kaya wala tayong sawa maglingkod, magpasalamat, amen, umawit, mag-testify sa kanyang kabutihan. Amen. At once again, pasensyaan nyo na, mga kapatid, kung wala si Pastoron dito, dahil kailangan niyang bisitahin ang outreach natin sa Cavite. At pag-usapan din nila kung paano sila maka-attend for the anniversary preparation. At ayun po, pagpasensya nyo muna ang lingkod na to, mga kapatid. Sana huwag kayong magsawa sa akin. Amen. Kasi syempre, pag pastor ang nag-preach talaga, mataas ang expectation natin, mga kapatid. Sa akin, hanggang dito lang muna tayo. Amen. Pero enjoy natin yung salita ng Panginoon. Amen. At ang preaching natin sa umagang ito ay tinatawag na identification. Amen. Nasa preaching ni Brother Branham, pinakinggan ko kagabi at binasa ko kagabi, mga kapatid, dahil hindi ko rin akalain na talagang tatayo pa ako ngayong umaga na to dito dahil last week ang schedule ko, pero sabi si pastor daw muna dahil may babautismuhan, kaya sabi ko sakto mo, hindi na ako nakalusot na. Yun pala, hindi pa rin, mga kapatid. So, mga kapatid, magsama-sama tayo. Hallelujah, sa umagang ito. At binabati ko nga pala mga bisita natin sa umagang ito, especially si Kuya, Leonard Garland. Ayan po, kasama natin sa umagang ito.
Siya po yung isa sa mga nagpatira sa amin nung nandun kami sa Canada. Ayan, nag-drive, ayan. So mga kapatid, i-welcome nyo, mga kapatid. Amen. Mga sisters natin, nandito rin po sa likod. Amen. Welcome po. Hallelujah. Si Brad, nandito rin po sa likod, si brother. Welcome po. May pa ba akong nakalimutan? Sa taas. Okay. So mga regulars naman, praise the Lord. Totoo mga kapatid, punta na tayo dito, identification. Amen. Kailangan talaga natin ng identification. ID. Diba? Kasi kapag walang ID, hindi mo makikilala ang tao. Kung pupunta ka sa bangko, mag-withdraw ka, hindi pwede ATM lang ang dala mo. Diba? Withdraw, ATM, sa machine. Pero wag sa teller ka pupunta dahil malaki withdrawin mo, kailangan mo yung ATM at pati yung ID mo. Dahil kung walang ID, amen, hindi ka makaka-withdraw doon. Amen? Marami mga kapatid. Sa mundong ito naman mga kapatid, in this world, identity based on what you achieve. Kung ano na-achieve mo, doon naka-base yung mga tao. Diba? Kung graduate ka ng doktor, doktor ka. Kung graduate ka engineer, engineer ka. Diba? Tayo mga kapatid, dito, may mga graduate dito talaga. May mga cum laude, magna cum laude, praise the Lord, mabuti yan. Amen. Although parang wala yata ang doktor dito sa atin, no, mga kapatid. May conductor lang tayo, yung gumaganon. Amen. Pero, hallelujah. So, punta tayo sa meaning ng ating identification. So, identification means the action or process of identifying someone or something or the fact that being identified. Number 2, it means of proving. Pag pupunta ka sa airport, mga kapatid, hindi pwedeng passport lang minsan. ID talaga. Kunwari, local lang, hindi pwedeng may ticket ka lang. Kailangan may ID ka talaga. 'Di ba? Yung iba nga nakabook na, 'di ba? Hindi makakapunta, ginamit yung ID ng iba, pinalitan lang ng picture. Kaya kino-confirm pa minsan, 'di ba? Kailan ang birth date mo? Kaya mga kapatid, importante talaga na merong identification. In Tagalog, ang identification is pagkakakilanlan. Amen. So kailangan may identification ang Kristiyano. Saan? Na ang Kristiyano ay dapat may identity ni Kristo. Amen? Sabi ko kanina sa mundo, nakabase ang tao sa achievement. Pero sa Panginoon, nakabase tayo on what you receive. Ang tunay na Kristiyano ay nakabase yan kung ano yung tinanggap mo. Kasi kung anong kinain mo, na salita ng Panginoon, yun din yung lalabas sa'yo, sa sarili mo. Hallelujah. Okay, tuloy tayo. So meron akong logo dito kasi pag nalaman mo mga kapatid, alam mo na kaagad. Identify mo na agad eh. 'Di ba? Etong logo na to, ano to mga kapatid? Tingnan natin, pakibaba nga sis, 'di ba? May mga fake na identification. Nagiging Abibas, Adidas, 'di ba? Kaya mga kapatid, hindi lahat ng identification tama. Kaya tayo binigyan ng Panginoon na spirit of discernment. Kasi kapag mali yung pagkakatingin mo niyang pagkakabasa mo, lahat yan tuloy-tuloy na mali. May mga peke talaga mga kapatid. Merong mga sama-sama lang, punta-punta lang sa church, pero hindi talaga totoong Kristiyano. Ang tawag doon mga church-goer lamang. Sabi, lagi ka nandito sa church, di ba? Physically present, but mentally absent. Di ba? Nakaupo ka dyan, pero wala lang. Makita lang ng pastor, makita lang ni brother, ni sister, nagsimba. Mga kapatid, kung ganyan ang identification mo, makikita ng tao na hindi mo talaga mahal ang Panginoon. Kasi ma-identify mo ang tunay na Kristiyano na talagang gustong-gusto nila yung gawain. Maaga pa lang nandito na sila. Sabado pa lang natutulog na maaga dahil bukas alam nila linggo may gawain. Amen? Hallelujah. Kaya sa mga late dyan, ayan na naman tayo. Amen. Hindi natin pwedeng idahilan na Pilipino tayo, lagi tayong late. Mga kapatid, kung mahal mo ang Panginoon, na-identified agad yan na kung ano yung priority mo. Hallelujah! Ikaw man ay laging, yung pamilya mo man, yung family mo ay Kristiyano. Yung mga kaibigan mo, Kristiyano. Amen. Lahat ng kasama mo, Kristiyano. Pero mga kapatid, ano ba talaga yung identity mo? Hindi porket kasama mo Kristiyano, kung totoong Kristiyano ka na talaga. Dahil si Judas, mga kapatid, ay peking Kristiyano. Alam naman natin, there are 3 kinds of believer. Diba? True believer, make believer, and unbeliever. In every churches, sabi ni Brother Branham.
So dapat siguraduhin mo yung identity mo is true believer. Even dahil marami talagang peke, mga kapatid. Peking kaibigan, di ba? Pagdating sa dulo, iiwanan ka. Pagkakanulo ka. Di ba si Judas, ganun ang ginawa, mga kapatid. Hallelujah, kala mo talagang tunay na Kristiyano, pero hindi naman pala talaga. Kaya mga kapatid, sabi nga, kailangan pag naglilingkod ka sa Panginoon, dapat with fear and trembling. Talagang gustong-gusto mo malugod ang Panginoon. Okay, mag-sample pa tayo. Ito, anong logo to, mga kapatid? Ayun, tama si Brother Tos. Di ba, kala nyo, Nike, nyek pala, mga kapatid. Talaga, magulo talaga ang mundo ngayon, mga kapatid. Maraming fake identities. Isa pang sample. Ayan. Tama. Okay, koma, mga kapatid. So, magulo talaga, mga kapatid. Hindi ka na maniniwala sa base sa nakikita mo, kundi kung ano yung espiritu. Babasahin mo yung espiritu. Kasi iba mababait eh. Mabait silang kausap, mabait pakita, pero pag talikod mo, hindi mo alam, sinisiraan ka na pala. So, mga kapatid, kailangan sigurado ka kung anong identity mo. Okay, basahin natin sa Genesis 1:27. Sabi dito, so God created man in His own image. So tayo nilikha ng Panginoon sa sarili niyang wangis. In the image of God created He, Him, male and female created He, them. So napakalinaw, mga kapatid, na ang ginawa ng Diyos ay Adam and Eve, hindi Adam and Steve. Di ba, mga kapatid? Totoo. Kaya iba nagkakaroon ng identity crisis eh. Hindi nila, di ba, he, them, ginugulo nila yung English eh. Tatawagin mo he, them, isang tao. Di ba, magulo, mga kapatid? So dapat, hallelujah, dapat sigurado ka. Sabi nga, kung lalaki ka, kung babae ka. Kaya nga, tataka ko dati. Yung mga alam natin, mga alanganin, uy, gusto ko dyan sa end time. Bakit? Kasi magiging bride ako. Bride of Christ. Mali, mga kapatid, maling motibo. Diba? Kung talagang, alam mo, bride of Christ, it's as a whole, mga kapatid. As a son or daughters of God, individual. Anak na lalaki, anak na babae, as a whole, we are the bride of Christ. Na ready na para sa darating na kasalan sa pagdating ng ating Panginoon. So mga kapatid, ginawa tayong lalaki at babae. Amen. Walang gitna. Amen? Sa kung nagdadalawang isip ka pa, siguraduhin mo na. Amen? Hindi natin pwedeng baliin ang sinabi ng Panginoon. Hallelujah. Next slide. Sabi dito, 1 Corinthians 12:22, now ye are now the body of Christ. So katawan pala tayo ng ating Panginoon. And members in particular. So tayo isang katawan ng Panginoon. Amen. Huwag kayong malito dyan. Identification, mga kapatid, na pinag-usapan natin, na tayo ay part ng Panginoon. At yung position mo na yan, ay hindi pwedeng agawan ng ibang tao. Amen. Sige, identification ulit tayo, mga kapatid. Sa exam, di ba sa mga exam, yun yung mahirap, yung identification eh. Kasi hindi ka pwede makapaghula dun. Maliban na lang, yung may ABCD, di ba? So, identification, dito lang sa church, mga kapatid. Magbibigay pa ako ng sample para mas maintindihan natin. Kung sinabi natin si Brother Tos, ano agad nasa isip nyo? Okay. Praise the Lord. Pogi. Song leader ng church namin yan. Di ba? E bag si Brother Paul, pogi pa rin, syempre. Di ba? At song leader din natin sa church. Di ba? Pag sinabing si Brother Jim, anong identification? Di ba? Musician, maestro, napakagaling. Lahat ng instrumento. Di ba? Pag sinabi natin si Sister Princess, maganda natin, technical team, di ba? Pag sinabi natin Sister Jenny, pinakamlaging maaga sa church. O, di ba? Mapa Wednesday, mapa Sunday, laging present. Ikaw yung gumagawa ng sarili mong identification eh. Di ba, Sister Rose, ano identification? Di ba? Iniwan ng asawa, pero masaya pa rin. Masaya pa rin, kapatid. Hallelujah. Patuloy pa rin nakatayo sa presensya ng Panginoon kahit gano'n na nangyari. Hallelujah. Titingnan mo, minsan may mga negative talaga nangyayari sa buhay natin. At wag kayong magpo-focus dun. Focus nyo kung ano yung ginawa ng Panginoon dun sa buhay ng taong yun. Kasi wala namang perfecto dati, mga kapatid. Iba-iba lang yung pinagdadaanan natin, pero yun ang kinalabasan nun is to glorify the Lord. O, Sister Demi, masaya, di ba? Talagang napakasaya, lalo na mag-worship. Praise the Lord. Kanya-kanya, makita mo lang yung kapatid mo, alam mo na agad, na-identify mo na agad kung ano sila. O, yan, si Brother Lambert, nandito sa taas.
Oh, giver. Oh, Brother Lambert, totoo na. Tayo yung nagsasabi. Thank you nga pala kay Brother Lambert sa barong na to. Siya nga pala nag-sponsor nito. Thank you, Brother Lambert. Ayan. So mga kapatid, yung mga tao na mismo ang magsasabi na kung anong klaseng tao ka. 'Di ba? Pag yung isang tao magaling umawit, sasabihin mo, oh, singer to. 'Di ba? Pag ito magaling mag-preach, oh, preacher to. 'Di ba? Evangelist to, pastor to. Yung mga tao niya nagsasabi, hindi yung si Brother Branham nga, hindi siya nagsasabi na propeta siya. Yung mga tao nagsabi na you are a prophet. Even si Jesus Christ, hindi siya nagsabi, ako yung Messiah. Hindi niya sinabi yun. Yung mga tao nakaka-identify sa kanila na siya ay Messiah. Thou art the prophet, the Messiah, the Son of the living God. Sila ang nagsabi dahil nakita nila kung ano yung ginagawa. So by your works, nalalaman natin kung ano yung identity mo. Amen. Sa message na pardon ni Brother Branham, you've got to be identified with Christ. Na-identified ba tayo? Na Kristiyano, mga kapatid? And His life living in you. Totoo ba, mga kapatid, na ang Panginoon nabubuhay sa'yo? Hallelujah! Dapat totoo, mga kapatid. Na-identify tayo, hindi yung na-identify ka na pasaway. Di ba? Palainom. Mga kapatid, di ba? Yan yung mga negative. Sana hindi ganon yung tingin sa atin ng mga tao sa labas. Kasi dito sa loob, lahat naman dito, makikita mo talaga mababait eh. Pero pagdating sa labas, tingnan mo yung ugali, sabi ni Brother Branham. 'Di ba? Kung talaga bang Kristiyano pa rin 'yan. Amen. That's when you are identified with Christ, is when Christ lives in you. It isn't a ritual, it isn't belonging to church. Hindi yan porket kasama ka dito, Kristiyano ka na. Hindi, mga kapatid, it's individual. That's all good, but you see the real sincerity. Kailangan sincero tayo, mga kapatid, sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. Sabi sa Romans 8:16, the Spirit itself beareth witness with our spirit. Ang Espiritu ng Panginoon, ayan yung dinadala natin. And we are the children of God. Amen. Kung anak natin yung Diyos, mga kapatid, hallelujah, we are small G, sabi ni Brother Branham. Diyos din tayo, mga kapatid. And we're from God and we're going back to God. Hindi tayo tagalupa, tagalangit tayo. And if children, then heirs. Mga kapatid, kung ikaw daw ay anak ng Panginoon, ikaw daw ay tagapagmana ng lahat ng meron siya. Napakaganda, mga kapatid. Kung wala ka mang mamanain sa magulang mo, okay lang yan. Because our spiritual Father, our Lord Jesus Christ, marami siyang mansyon sa langit. Nakahanda lahat yan para sa atin. Heirs of God and joint heirs with Christ. If so be that we suffer with Him, kailangan talaga may suffering, mga kapatid. Kasi kung walang suffering, if you don't suffer with Him, you will not reign with Him. That we may be also glorified together. Kung Diyos nga natin nag-suffer, ano pa kaya tayo? Magsasuffer din talaga tayo. Pagdadaanan natin yan. Kaya pasalamat din tayo sa mga pinagdadaan ng mga trials and suffering persecutions. Kasama yan sa Kristiyano. John 1:12 sabi, but as many as received Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. So kung ikaw daw ay sumusunod, tinanggap mo ang Panginoon, meron daw tayong kapangyarihan. So that ma-identify mo yung sarili mo na anak ng Panginoon. Dahil kung alam mo kung sino ka, mga kapatid, alam mong meron ka rin kapangyarihan. Amen? At sinasabi nga sa Mark 16, he that believeth in Him and is baptized shall be saved. But he that believeth not shall be condemned. So hindi daw maniniwala sa Panginoon, mga kapatid, hindi daw maliligtas. So glory to God sa mga naniniwala at nagpabautismo na. Amen? Package yan, mga kapatid. Hindi lang pwedeng naniniwala ako sa Diyos kahit di na ako magpabautismo. Hindi, mga kapatid. Because the key on heaven is baptism, mga kapatid, in the name of Lord Jesus Christ. Kung gusto mo makarating doon, kailangan na bautismuhan ka sa pangalan na ni Lord Jesus Christ in the complete name. Amen. Hindi sa title lang na Father, Son, Holy Spirit. Because Father, Son, Holy Spirit is just a title, it's not a name, but the name of our Lord is Lord Jesus Christ. Dapat diyan ka nababautismuhan. And we are thankful na talagang may 4 na pagpabaptize last Sunday. Amen. Hallelujah. And you're now candidate. Hallelujah. Sa darating na pag-agaw. So kung ikaw alam mo na anak ka ng Panginoon,
anak kanya, and this signs shall follow them that believe in my name, they shall cast out devils. So may kapangyarihan ka na at sa pangalan ni Lord Jesus Christ, kaya mo na mag-cast out ng devil. So yung Diablo, even the devil, takot na sa'yo. Dahil siya, na-identified niya si Lord Jesus Christ nasa loob mo. Kaya subject rin siya sa'yo. Kung papalayasin mo siya, aalis siya. Amen. Ganon mga kapatid, kung alam mo lang kung sino ka. You should know who you are. Amen. They shall speak with new tongues. They shall take up serpents kung matuklaw ka man daw ng ahas. And if they drink any deadly thing, makainom ka ng lason, it shall not hurt them. Walang mangyayari sa iyong masama, mga kapatid. Alam niyo kung bakit? Because they shall lay hands on the sick and they shall recover. Kung ang Panginoon natin may kapangyarihan, meron din siyang kapangyarihan kapag nasa iyo na siya. Pero syempre, kailangan mo munang sumunod. You need to abide in Him. Amen. And He abide in you, and then you shall ask anything and it shall be done unto you. Abide ka muna, sumunod ka muna bago ka humingi. Hirap sa atin, hingi lang tayo ng hingi, hindi nakakasunod. Diba sa mga magulang dyan, yung anak mo hindi sumusunod sa'yo, humihingi, bibigyan mo ba? Diba? Siyempre hindi. Mga kapatid, hindi pa bibigyan niya para matutong sumunod. Para nakasunod na, bibigyan mo na yan. Maliban na lang kung sobrang bait talaga ng parents nyo. Okay. So basahin natin, let your light shine before men. So I believe that the Christian is God's billboard. So we have our identification that we are sons and daughters of God, mga kapatid. So we are, pag lumabas ka mga kapatid, we are God's billboard. So alam niyo yung billboard, yung malaking dyan sa kalsada, mga advertising mga kapatid, advertisement. Ayan, nakalagay yan dyan. At sa labas mga kapatid, pag lumabas ka, you are God's billboard. So, dinadala mo yung Panginoon. Kaya nga pag gumawa ka ng kalokohan, nakakahiya. Then sabi na ito, Kristiyano daw siya. Diba? Ba't ganyan ang ginagawa? Diba marami mga ganyan sa work ko, mga kapatid. Ang lakas nilang ipaglaban yung kanilang pananampalataya. Talagang mga kapatid, naipaglaban talaga, ayaw patalo. Pero pagdating ng inuman, nagulat ako, ba't nandyan yan? Diba? Bakit umiinom yan? Ba't nagyoyosa yan? Hindi naman nakita ni pastor, okay lang. Di ba? Mga kapatid, hindi ganun. Ang Panginoon ang nakakita sa lahat nating ginagawa. Kailangan makita talaga mga kapatid ng tao kung ano yung tunay. Na kasi ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay buhay at totoo. I believe that each one of us is God's billboard. And we don't have to do much carrying on about it as we do. Just simply live such a life that will make the people hungry to be like you. Yun yung tao magnanasa, uy, grabe ang bait na ito ni brother, ang bait ni sister, gusto kong maging katulad mo rin. Diba? Ano ba yung Diyos mo? Sino bang sinasamba mo? Saan ka ba nag-church? Diba? Yun na, mga kapatid, kahit hindi ka na mag-share, nag-hunger sila dahil sa karakter mo. Diba? Inaaway ka na, ang bait mo pa rin. Diba? Pinagsasabayan ka na ng masama, pero okay lang sa'yo, smooth ka rin, sasabihin mo lang, God bless you. Diba? Hindi ka na ipagtalo, mga kapatid. Hallelujah. At pag nakita ng mga tao yun, sabi ni Brother Branham, people will be hungry to be like you. Gugustuhin nilang maging katulad mo. Dahil Kristiyano lang kayang gumawa nun eh. Diba? Dahil we spread love dito, mga kapatid. We don't spread hate, we spread love. Amen. Basa pa tayo. Now, the only way that the world will ever see Christ when they see it in you and me. That's the only way they will ever see Christ. So ang Panginoon natin, mga kapatid, ay hindi nakakita. Sabi nga ng Biblia, wala pa daw nakakita sa Panginoon. No man has seen God anytime. So dahil sa atin, doon nila makita na totoo ang Panginoon. Now remember that. Each one of you from today, remember, you are God's billboard. So alalahanin nyo, mga kapatid, kaya nga may preaching, alalahanin natin na paglabas dyan, ingatan mo yung dinadala mo. Ingatan mo na ang Panginoon ay daladala mo. Na huwag mapahiya ang Panginoon sa ugali natin. Diba? Baka pag dito ang bait-bait natin, paglabas ang sama ng ugali. Sana huwag ganun, mga kapatid. Di po, smooth na smooth. Pagdating dun, ang init ng ulo. Di ba mga kapatid, kailangan magbago tayo.
Hindi lang tayo punta dito, upo, kinig, yun na yun. Kailangan merong pagbabago, mga kapatid. Amen. You are God's people. You are God's advertising agent. Alam niyo ba yung advertising agent? Yung, for example, isang kumpanya. Sa isang kumpanya, sabihin natin, nagbebenta ng sabong pampaputi. Diba? Siyempre, mas maganda yung advertising agent, yung agent na yon, na-experience niya yung sabon na yon. Para maniwala yung bibili. 'Di ba? Ito ako dati, kunwari picture, ito ako dati, ito na ako ngayon. 'Di ba? Hindi yung inedit lang sa ano Yung iba kasi inedit lang sa Photoshop eh. Okay, so mga kapatid, mas maniniwala yung tao kapag nakita nila yung produkto mo, kapag nakita may pagbabago. 'Di ba? Hindi naman tayo kunwari pampakinis ng mukha, 'di ba? Tapos magbebenta, mga kapatid, 'di ba? Kaya mga kapatid, kailangan kung ang Panginoon ay nasa iyo, you are an advertising agent. Alam mo talaga mga kapatid, kung ano yung tinanggap mo, ano yung pinopromote mo. Now, the world will look at you. Yung mundo, titingnan ka to see what Christ is. So we don't want to smear a big lot of stuff on there that testify about things that we really are not. Let's first be that. Then when we be that, then the world will see Christ in you, in me. Kailangan sumunod tayo sa kanyang salita. Pag nasunod mo na yan, nagagawa mo na at makikita na ng mundo na totoo ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen. Next slide. 1 Corinthians 3:2-3. 2 Corinthians, sorry. Ye are our epistle written in our hearts, known and read of all men. So tayo daw yung sinulat na salita na nababasa ng lahat ng tao. Amen. Sana mabasa yung Panginoon sa buhay natin, no? Hindi yung mga negative things. For as much as ye are manifestly declared to be the epistle of Christ ministered by us, written not with ink, but with the Spirit of the living God. Not in tables of stone, but in fleshly tables of the heart. Kailangan nakasulat sa puso mo yan. Na talagang totoo ka bilang isang Kristiyano. Marami kasi nagkukunwari lang eh. Nagsabi Kristiyano sila pero hindi naman. Makikita mo, hindi talaga eh. Diba? Pero hindi pa rin tayo pwede mag-judge mga kapatid. Kasi alam naman natin habang buhay may pag-asa. Ayan. Dahil mga kapatid, yung tip at the cross. Diba yung tip at the cross? Ano nangyari dun? Hindi nanalangin, hindi nagsimba, diba? Hindi nag-Bible study, hindi nagpabautismo. Huling buhay niya na, huling hininga niya. Pero ang sabi ni Lord, ngayon din isasama kita. Hallelujah! Kaya yung kapatid mo, kung may nakikitang kakahinaan sa kanya, pag-pray mo lang. Huwag mo hatulan, di mo alam, baka yan ligtas, ikaw pa yung hindi, di ba mga kapatid? Kaya you don't judge. Work out your own salvation with fear and trembling. Sarili mo yung tingnan mo, hindi yung ibang tao. Dahil alam mo sa sarili mo, may kahinaan ka rin. Yung iba, para matago yung kahinaan nila, ipapasa sa iba. Di ba? Nag-judge ng ibang tao. Kailangan di tayo mag-judge ng ibang tao, mga kapatid. May pag-asa bawat isa, mga kapatid. For as much as ye are manifestly declared to be the epistle of Christ ministered by us, written not with ink, nabasa ko na pala mga kapatid, kundi sa puso natin, isulat ang salita ng Panginoon. In the message, the end time sign seed. So Christians are known by the fruits of the Spirit. That's what dominates a Christian's life. Proves what he is. Talagang pinapatunayan nito kung ano siya, kung meron kang fruits of the Spirit. Mababasa yan sa Galatians 5:22 onwards. And the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, goodness, gentleness, meekness, temperance, hallelujah, patience in the Holy Spirit. Those fruits manifest themselves through Christians. Lagi naririnig na yan dito, mga kapatid. Ang tanong dyan, nagmanifest na ba? Diba? Sana nagmamanifest na, mga kapatid, ang mga bagay na to. Dahil nakita naman natin yung preaching ni Pastor last Sunday, no? Gregorian calendar, ang sinusundod natin, 2025. Pero yung Hebrew calendar, the Jews calendar, mga kapatid, talagang kulang pa pala ng 3 years pa. So kaya pala, nandun pa yung biyaya ng Panginoon. So hindi natin alam, within 3 years, hindi talaga natin masabi yung pagbalik ng Panginoon. Sabi, baka next week, pwedeng bukas, o pwedeng mamaya na. Kaya ngayon pa lang, magsisi ka na sa lahat ng ginawa mong kasalanan. Anytime na dumating ang Panginoon, kasama niya tayo pupunta doon. Amen.
1 John 2:15 to 17, love not the world. Ayan, maraming nagmamahal sa mundo, mga kapatid. Neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. So makikita mo dito yung tinatawag na priority. Ano ba talaga yung priority mo? So na-bless din ako sa testimony ni Sister Camille. Di ba? Sino nakarinig ng testimony niya? Wednesday nag-testify siya dahil nagtatrabaho siya na natatamaan yung midweek service niya. Dahil ang start ng work niya is 9 o'clock. So, malilate siya kasi minsan natapos tayo dito, 8:30 na, babiyahe pa. May ginagampanan siyang ministry. Mga kapatid, hindi niya pinagpalit yun. Yung trabaho niya, kinausap niya yung supervisor niya. Diba? Na hindi ako pwede bang malate, maging 10 na lang pasok niya. Pinag-usapan, pumayag naman, pinag-usapan. At ngayon, alam niyo mga kapatid, ngayon wala na siyang trabaho. Alam niyo kung bakit? Hindi daw binago yung oras niya eh. Kaya ang nangyari, siya mismo yung nag-resign. Praise the Lord! Nakita niyo yung paninindigan doon? Pinagpalit niya yung ministry, ang Panginoon, kaysa doon sa trabaho. Love not the world, nor the things of the world. Mga kapatid, hallelujah, nakikita talaga, mga kapatid. At minsan yung mga bagay na gustong-gusto natin, na hinahawakan natin, minsan kailangan mo nang bitawan yan. Kailangan mo nang bitawan yun, mga kapatid. Yung pag-iinom mo ng alak, di ba, Brother Israel? Bitawan niya na yan. Kaya napakagandang testimony, mga kapatid, na siya yung magpapatunay na binitawan niya na yun. Pag bagay na gustong-gusto mo, binitawan mo para sa Panginoon, hallelujah, yung kamay mo bukas na. Handa na mag-receive ng pagpapala ng galing sa Panginoon. Hindi kakalimutan ng Panginoon ang ginawa mo para sa Kanya. Kung pinagpalit mo ang Panginoon sa bagay na gusto mo, mga kapatid, ang Panginoon din magbibigay sa iyo na karampatang pagpapala. Hallelujah. Hihintayin mo na lang. Sa oras na yun, mga kapatid, ibibigay niya in the perfect time, in His perfect will. Hallelujah. For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world. So lahat, yung mga pride of life pala, mga kapatid, lahat ng mga kagustuhan natin sa mundo is of the world. So ano pang papangarapin mo, mga kapatid? Hallelujah. Pangarapin mo na, mga kapatid. Ang gawin mo na, huwag ka na mangarap masyado, mga kapatid, dahil malapit na dumating ang Panginoon eh. Pero walang masamang mangarap, mga kapatid ha. Kung gusto nyo magandang buhay, amen. Maganda yan. Pero huwag kayong ma-focus doon. Yung tipong pababayaan nyo na may linggo, tapos magtatrabaho kayo. Diba? May midweek service. Praise the Lord. Dati, ang onti na lang namin nagmi-midweek, pero dumadami na. Praise the Lord. Sana yung iba, mga kapatid, makadalo ng midweek. Dahil ang midweek service, hindi po yan optional, paalala ko lang. Hindi yan optional, mga kapatid. Kailangan talaga yan. Sinabi ni Brother Branham, kailangan yan. Isipin mo, mga kapatid, linggo ka lang magsisimba, doon ka lang kukuha ng lakas. Tapos Monday to Sabado, nakikipaglaban ka sa labas. Kalaban mo yung diablo, nandiyan ang espiritu ng galit, inggit, di ba? Nandiyan lahat, mga kalaban, nandiyan lahat, mga kapatid. Kailangan mag-recharge ka ng Wednesday. Amen. Kung may Bible study ka pa, mas maganda pa. Hallelujah. Kaya, I salute yung mga kapatid natin. Malalayo pa yung iba. Talagang pupunta pa dito. So, si Lord na ang bahala mag-bless sa inyo. Amen. And the world passeth away, and the lust thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. Kung ikaw daw nasusunod mo ang salita ng Panginoon, amen, dun ka talaga patungo. Malalaman mo, ma-identify mo na kaagad. Amen. Sabi niya sa message na, who is this Melchizedek? So I think the message of the hour talaga, mga kapatid. Dahil kung walang message, wala rin ako mapipreach dito, mga kapatid. Doon lang tayo humuhugot. Amen. You don't have to say, oh, if I could just quit drinking, or I can just get in Christ. Mga kapatid, kung pwede ko lang daw ihinto yung pag-iinom ko, mga bisyo ko, kung pwede ko lang ihintuin. Mga kapatid, sabi ni Brother Branham, hindi mo kaya yan. So, kailangan mong gawin, just get in Christ. Pumunta ka sa presensya ng Panginoon. And it's all gone. Lahat yan mawawala na lang. Hallelujah! Mga kapatid, ako rin, na-addict din ako sa computer. Ayan, nakwento ka kala Brother Alfred, na 2x2 na ako ni Pastor eh.
Grabe, dahil na madaling araw, nahuli sa labas, nagko-computer kami ng kuya ko. So, hallelujah. Pero, parang hindi ako uwi ng bahay, hanggat hindi ako nakapaglaro, kasama yung mga barkada, ganyan. Parang naging addiction na nga nangyari mga kapatid. Pero habang tumatagal mga kapatid, preaching of the word, nawala na lang. Talagang tunay na hindi mo kayang tanggalin yung mga bisyo na yan. Pero kapag lagi ka nasa presensya ng Panginoon, yun na yung ipapalit niya yung kanyang salita at dun ka na ma-excite. Yun na yung gugustuhin mong pakinggan at yung salitang yun na rin yung magbabago sa'yo. Hahanapin mo na lagi yung gawain. Kahit busy ka sa trabaho, oy, may gawain dyan, pastor, gusto kong sumama. May mission work dyan, pastor, gusto kong sumuporta. Di ba, yun na yung puso natin mga kapatid. Sa gawain na lang tayo umaasa. Amen, yun na lang yung excitement natin. Ako talaga mga kapatid, yun na lang talaga excitement ko kasi Monday to Saturday, mga kapatid, tatrabaho ko. So, ang excitement ko na lang, yung mga gawain na para sa Panginoon. Amen. Hindi ako excited sa buhay ng ibang tao. Yung iba excited eh. Inaabangan, uy, ano kaya ang ginagawa ni ano? Tapos pag-iusapan, mga kapatid, ang daming pwedeng pag-usapan sa Biblia, bakit nyo pag-uusapan yung buhay ng ibang tao? Di ba? Hallelujah! Alam niyo ba yung mga 7 seals? Baka pag pina-explain ko sa inyo, hindi nyo ma-explain pa yan, di ba? Di ba? 7 thunders. Yun yung isipin nyo, pag-aralan nyo, kasi yung buhay ng ibang tao. Kasi kung pag tiningnan mo yun, madidismaya ka lang. Diba? Ito si brother, nakita ko na naman na ganito. Si sister, ganito na naman ang ginawa. Diba? Nakakadismaya. Pero kung nakafocus ka sa salita ng Panginoon, puro positive na lang makikita mo dito. Pag ito ang binasa mo. Hallelujah! Sabi dito, just get in Christ and it's all gone, see? Because your body is subject to the Spirit. It's no more subject to the things of the world. They are dead. Patay na sa atin yung mga kagustuhan ng laman na to. Sabi nga, Pastor, alam nyo ba yung patay? Kahit sampal-sampalin mo na yan, hindi papalagyan, patay na eh. Diba? Mga kapatid, ganoon na rin tayo sa mundo. Kahit anong ibigay sa ating atraksyon ng mundo, hindi na natin gugustuhin yun. Dahil mas gugustuhin na natin yung presensya, yung salita ng Panginoon. Yun ang mas gusto natin. Hallelujah! They are dead. Your sins are buried in baptism. Nung nilubog ka, kapatid, nung binautismohan ka, you are dead. Mga kapatid. At nung umahon ka, you are a new creature in Christ Jesus. Bagong nilalang ka na. Sabi, bakit kaya yung iba? Pastor, nabautismohan na. Pero, chismasa pa rin, chismoso. Ay baka daw nilubog, hindi kasama yung bibig. Mga kapatid, spirit yun na kailangan tagpasin ang salita ng Panginoon. Amen. And your body becomes subject to the Spirit. Try to live a right kind of life. Ayusin daw natin ang buhay natin, mga kapatid. Like you women, claiming you got the Holy Ghost and going out here and wearing shorts and things. How could you do it? Diba? Bakit daw yung mga sister natin, pag nasa bahay, lumalabas ng bahay, naka-shorts? Baka may nagpapantalon pa. Diba? Hindi natin alam. Baka iba, nagme-makeup pa, nagli-lipstick pa. Mga nakahikaw pa. Alam naman natin sa message, hindi yan, mga kapatid. Hallelujah! Kaya naman talaga, ako, sa nakikita ko so far, hallelujah, nakikita ko mga sisters natin, lalong humahaba yung mga palda. Lalong humahaba yung mga buhok. Pero yung dila, hindi na rin humahaba, umiikli na. Amen. Hallelujah. So, pagpatuloy niyo yan, mga sisters. How could the Spirit of God in you ever let you do such a thing as that? Paano nyo nagagawa daw yan? Lagi napipreach dito, nagagawa nyo pa rin yung mga bagay na yan. I just can't be so. Certainly, I can't be. He's not a filthy spirit. He's a Holy Spirit. So, ibig sabihin lang nun, mga kapatid, we identified yung tao na gumagawa nun na wala pa sa kanya ang Holy Spirit. Dahil nagagawa niya pa yung mga bagay na yon. Amen? And then when you become subject to that Spirit, it throws your whole being subject to that Spirit. And that Spirit is nothing in the world but this seed word made manifest or quickened. Hallelujah! Made alive. Yan yung bubuhay sa yung salita ng Panginoon. And when the Bible said, don't do this, that body quickly turns to it. There is no question. Pag sinabi ng Panginoon na huwag mong gawin yan, automatic yung katawan mo. Tatalikod na agad yan sa kasalanan.
Napakaganda mga kapatid. Tama mga kapatid, amen? Tama yung mga kapatid. Sinabi ng Panginoon, huwag ka na mag-reasoning. Dahil dyan nahulog si Eva, kaka-reason niya sa serpente. Sabi ni Lord, huwag daw akong kumain. Diba? Alam naman natin, hindi pagkain mga kapatid ng prutas, ng mansanas. Amen. The original seed, mga kapatid, is adultery. Hallelujah. So, nadaya siya dahil nakipagrason siya sa kaaway. Alam niyo mga kaaway, magaling makipagrasunan yan. Hindi ka makakalusot dyan. Dahil ang Diablo, kabisado niyan yung Bible. Mas kabisado pa niyan sa atin, mga kapatid. Kaya kung makipagreasonan ka sa kanya, wag. Amen. Sumunod ka na lang kung anong sinabi ng Biblia. It is written. Sabi pa sa message, Enticing Spirits, that's the way it is with every born-again Christian. When he gets into God, he watches his life with God's words. Amen. Hallelujah. Yung tunay na Kristiyano, binabantayan yung sarili niya sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Ang salita ng Panginoon, ito yung salamin natin. Pag tinignan mo dyan, uy, ako to ah. Ito, nagagawa ko to. Diba? Uy, ito, ginagawa ko. Dapat pala hindi. Kailangan, ito yung salamin natin, mga kapatid. Amen? He watches his life with God's word and he realized he's lined up with every bit of it. Napakaganda kung ikaw talaga, every bit, every word, mga kapatid, nasusunod natin. He's got long-suffering. So, question, sino yung mga long-suffering dito? Taas ang kamay. Alam, konti lang. Okay. Okay. Actually, thank you sa bigiging honest nyo. Hallelujah. Dahil hindi natin talaga masabi. Minsan nagtataas tayo, uy, long-suffering ako, mamaya makita mo sa baba, no, nagagalit. Uy, kakataas mo lang ng kamay kanina. Mga kapatid. So, pag-igihan natin, ayusin natin, mga kapatid. Pagsumikapan natin, na makamit natin yung mga bagay na to. Amen. Gentleness, kaamuan, quietness, meekness, power, faith, love, joy, peace. Amen. He ain't tossed about like a troubled sea. Hindi siya madaling madala. Tulad ng mga alon sa dagat. He ain't worried about every little thing. Hindi na nag-aalala sa mga bagay na mangyayari. Kasi sabi nga, ano man ang mangyari, alam ko pinagkaloob ng Panginoon yon. I'll just trust in God. Maniniwala na lang, magtitiwala na lang sa Panginoon. Hallelujah. Sabi ni Brother Brown, I don't know what the future holds, but I know who holds the future. Kaya magtitiwala na lang ako kay Lord. Amen. Hindi tayo pwede magtiwala sa tao. Kasi sa tao talaga, napapako ang pangako ng mga tao. Pero ang Panginoon, hindi niya kayang baliin ang kanyang salita. He ain't jumping here and there like a battle stopper on a windy ocean. He is set. Sigurado ka talaga. Nakaupo ka dyan, sigurado ka. Alam mo na nakaupo ka dyan dahil alam mo, tinawag ka ng Panginoon. Alam mo kung ano yung sinusunod mo. Alam mo kung sinong sinasamba mo. His heart is pure. Diba? Sana lahat, mga kapatid, pure heart. Hindi natin pinag-iisipan ng masama yung ating mga kapatid or kung sino man bagay. Amen. Dapat pure heart tayo. Hallelujah. His thoughts is pure. Tama yung kaisipan mo sa iyong kapatid. His intentions are pure. Diba? Yung mga intention mo, dapat talagang pure din, mga kapatid. His alternative, yung plan B mo, is right, tama pa rin. Di ba mangyari tong plano mo, alternative mo, tama pa rin, mga kapatid. And he knows, he lines up with the Word of God. That's the more important thing, mga kapatid, that you know that you are lined up with the Word. He's got divine love, purity in his heart. For every man and woman, he's abstained from the things of the world. They are dead to him. He don't want them no more. Ayaw na natin yung mga makumundong bagay. Gusto natin yung mga makalangit na bagay. Diba? Yun na yung gusto natin, mga kapatid. Ayaw na natin yung mga mundo. Sawa na tayo sa mga bagay na yan. Amen. Kung ikaw man, di ka pa sawa, iwanan mo na yan, mga kapatid. Kailangan magpa-identify ka na anak ka ng Panginoon. Kaya nga yung trabaho natin, dapat alam nyo rin na tama, bago kayo pumasok dyan, alam nyo na maayos yung trabaho. Diba? Baka mamaya, pumasok ka. Diba? Ikaw pala yung nag-aan ng alak. Diba? Sabi nga, touch not the unclean things. Tapos, barista ka pala. Diba? Mahirap, mga kapatid. So, kailangan alam mo rin. Diba? Sisters, sana wala na nang magpapangarap ng flight attendant dito. Dahil alam naman natin, flight attendant, maikling
Miniskirt, maikli na, mini pa, no? Naka-miniskirt, maikli, tapos mga naka-makeup. So, mga ganun, huwag nyo na pangarapin yon. Dapat, when you have dreams, you must be lined up pa rin sa salita ng Panginoon. Amen. Abraham and his seed after him, sa message na to, if you love the world better than you love prayer meeting, talaga, ni-real talk na tayo ni Brother Branham, mga kapatid. Pabasahin ko ulit. If you love the world better than you love prayer meeting, if you'd rather watch a television program than to pray, there's something wrong with you. Grabe. Direct, mga kapatid. Alam niyo yung church, this is a house of judgment. House of correction. Masakit ang correction, mga kapatid. Masakit yan. Yung isang bakal na nakabaliko na ganyan, try mo ituwid. Masakit yun, mga kapatid. Pero yun talaga, yun yung para sa ikabubuti natin. So kung mas gusto mo pa daw, yung trabaho mo, mas gusto mo pa yung sunod mo pa yung asawa mo kaysa pumunta ng prayer meeting, mas gusto mo pa manood ng mga drama kaysa pumunta ng prayer meeting, hallelujah, there's something wrong with you. Sinabi niya na, mga kapatid, so may mali daw sa isip mo, sa puso mo. Kasi alam niyo yung kauhawan natin, sa Panginoon lang, si Lord lang dapat ang natin nakapag-satisfy, nakapagtanggal ng kauhawan, mga kapatid. Hallelujah. And if you rather take a Sunday afternoon ride instead of going to church, grabe mga kapatid, there's something wrong with you somewhere. May problema ka talaga. Kung pipiliin mo birthday kaysa pumunta ng simbahan, mag-field trip kaysa pumunta ng simbahan, diba? Magtrabaho kaysa pumunta ng simbahan, especially on Sunday, meron talagang problema sa'yo. So sana mga kapatid, itong paalala na to ay pumukaw ng inyong mga puso. Hallelujah. Dahil ako, binabasa ko lang talaga to eh. Pati ako tinatamaan din, mga kapatid, ang mga nagbabasa dito, nagpipreach dito, talagang bumabalik din sa amin. Pero gusto ko sabihin sa inyo, ayusin na natin, lalo nang malapit ng pagdating ng Panginoon. Amen. Because where your heart is, kung nasan daw ang puso mo, there your treasures are also. Kung ano daw nasa puso mo, nandun din yung gusto mo, nandun din yung mga treasures mo. So makikita mo lang, ma-identify mo ang isang tao kung ano yung priority niya. Kung ano yung pinakauna sa kanya. Hallelujah. Sino dito pag malilate na, kinakabahan? Di ba? Malilate na ako sa church, kinakabahan ako, baka malilate ako. Pag hindi ganun yung nararamdaman nyo, there's something wrong with you na agad. Kasi syempre, gusto mo nandun ka na eh, sa praise and worship eh. Kailangan mo mapapurihan ng Panginoon. Kasi ang praise and worship, hindi yan optional. Awitan lang naman yan. Diba? Importante yung preaching of the word. Hindi mga kapatid. Importante lahat ng part ng gawain. Dahil sa awitan pa lang minsan may gumagaling na. Diba? Hallelujah! Sa tugtugan sa mga awitin, pasalamat, hallelujah, nagkakaroon ka ng peace. Nagkakaroon ka ng joy. Nawawala yung mga anxiety mo. Awitan pa lang yun. Ano pa kaya mapakinggan mo salita ng Panginoon? Hallelujah! Kaya dapat kumpletuhin natin ang gawain. Amen. Be on time. Is that an amen? Amen. Is that an amen? Amen. Hallelujah. Asahan ko yan sa linggo, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Pagpipray ko kayo. Amen. Alam niyo yung bahay ko? 2 kilometers lang from the church. Pero 6:30 gising na ako. Kasi kailangan naming mag-set up pa dito eh. Kasi alam niyo mga kapatid, kailangan meron kayong ginagawang ministry sa church. Alam niyo mga wala pang ministry dito, wala nag-aayos ng upuan. Pagdating ko dito, yung naglilinis si Brother Jeric dito, pero yung mga upuan minsan hindi pa nakapantay. Walang gumagawa. Mga kapatid, kung alam niyo may ministry kayo dito, sisiguraduhin ko sa inyo, magiging maaga rin kayo. Hallelujah. Tingnan niyo yung mga bagay na kakulangan ng church at huwag niyong ireklamo. Kundi punuan niyo kung ano yung kakulangan. Amen. Iba-ibang katawagan natin dito. Hindi pwede lahat tayo dito, song leader. Diba? Hindi lahat tayo pwede preacher dito. Sabay-sabay tayo nagpipreach. Sino makikinig dyan? Yung upuan. Diba? Mga kapatid, iba-ibang ministry natin, mga kapatid. Importante lang, gampanan mo ng maayos kung anong binigay sa'yo ng Panginoon. Because where your heart is, there your treasures be also.
said the Lord Jesus. Your heart is built into it. Yung puso mo nakabuilt na talaga para dun. Diba inaawat natin salamat? Buhay ko nang purihin ka. Buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Yun na yung buhay natin mga kapatid. Papurihan, pasalamatan. Hallelujah. Itaas ang pangalan ng ating Panginoon. Yun na ang buhay natin. Hallelujah. Glory. Because you are built into the structure of Christ. Because you are the bride of Christ if you love Him. Hallelujah. Mahal mo ba sa Panginoon? Amen. Hallelujah. Sana hindi lang sa bibig natin lumalabas. Amen. Kundi nagagawa din natin. Amen. And talagang praise the Lord sa mga nag-i-amen sa church. Dahil sabi ni Brother Branham, di ba? Amen means, so be it. Nakakapag-amen ka dahil ang Panginoon ay nandyan na sa loob mo. Sabi ni Lord, sinulat ko yan, amen ako dyan, naniniwala ako dyan, I have faith dyan, naway mangyari sa buhay ko yan. Diba? Ganun mga kapatid. Kaya mga kapatid, yung amen hindi pinapractice yan. Normal na yan sa isang Kristiyano na nag-amen sila. Naalala ko tuloy, nag-basketball kami. Nung nag-out yung bola, yung mga brothers dun, sabi, oy, amen, amen, amen. Kasi nag-out eh, kung kanino daw yung bola. Sabi ko, kailan nag-basketball, sa ako lang narinig itong mga brothers na nag-aamen. Pero sa church hindi nag-aamen. Mga kapatid, there's something wrong with you pag gano'n, hallelujah. Sana mga kapatid, pagkasalita ng Panginoon, you need to say, Amen, hallelujah. Hallelujah. Isang identification na isang Kristiyano. And he is saying amen to the word of the Lord. If your life will bear witness, I don't know what your testimony is, iba't ibang testimony natin sa buhay mga kapatid, but your life speaks so loud, your voice can't be heard. Amen. Yung buhay mo mas matindi daw ang sinasabi kaysa sa iyong bibig. Mas nakikita ng tao yung buhay mo kaysa sa sinasabi mo. Sabi dito, but your everyday life will testify what you are. God bears witness. Yes, the Holy Spirit is a seal, and a seal takes both sides of the paper. They see you standing here and see you when you go away, not only in church, but at everyday work. Tinitingnan tayo ng Panginoon at tinitingnan din tayo ng mga tao kung totoong Kristiyano ka. You are sealed on both sides, inside and out. Sabi ng iba, may Holy Ghost naman ako, nasa loob ko. Pero sa labas, hindi mo makita. Kung ano yung nasa loob, yun din yung lalabas. Dapat ganun mga kapatid. Yung iba naman, panlabas lang, nakakasunod panlabas. Pero yung loob, sama pa rin ang ugali, no? Mga kapatid, kailangan both sides, inside and outside. Amen. Hallelujah. So, 2 Corinthians 5:17, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Bagong nilalang ka na. All things are passed away, behold, all things are become new. Kung dating lasenggo ka, ngayon hindi na. Kung dating babaero ka, lalakero ka, ngayon hindi na. Kung dating nagmumura ka, ngayon, hindi na. Amen na ang sinasabi mo. Amen. Baka dito may nagmumura pa mga kapatid. Ha? Malalaman mo yan, hindi sa loob ng simbahan. Pag lumabas yan, madulas yan. Tingnan mo kung anong sasabihin yan. Kung Jesus Christ ba o hallelujah. Diba? Nakakaya mga kapatid. Pinsan ikaw na lang mahihiya, no? Pag si brother o sister, pag ganun ka na lang, ang tagal na neto nagsisimba, ganun pa rin ang bukang bibig. Mga kapatid, sabi, all things are passed away, all things are become new. Bagong nilalang ka na. Kaya yung mga dati mong ginagawa, dapat hindi na nakikita sa iyo yan. Dahil bagong nilalang ka na sa Panginoon. Amen. Basa pa tayo. Now remember this. Christ in the true church is a continuation of the book of Acts. But the book of Revelation shows how the Antichrist spirit would come into the church and defile it, making it lukewarm. Yan ang ginagawa ng Antichrist spirit. Ginagawa daw, lukewarm, formal, and powerless. Yan ang ginagawa ng espiritu ng dyablo. Gagawin kanyang paisi-isi na lang.
Di ba, unang tumanggap ka sa Panginoon, ang init-init mo, excited ka lagi. Ba't ngayon ano nangyari, kapatid? Parang wala ka ng gana. Hallelujah, dapat ibalik mo yung ano na yon, yung kaligayahan mo. Sabi ni David, restore unto me the joy of my salvation. Lord, ibalik mo yung kagalakan na wala sa akin. Dahil minsan sa buhay, mga kapatid, nandiyan yung mga problema, dumarating. Minsan, kasakitan, hindi pagkakunawaan ng magkakapatiran, nawawala yung gana mo magsimba. Nagiging late ka na, okay na lang. Diba? Pero mga kapatid, hindi dapat ganun. Kung ganun man nangyari sa'yo ngayon, kapatid, gusto kong sabihin sa'yo, sabihin mo sa Panginoon, restore unto me the joy of my salvation. Lord, ibalik mo ako. Na gusto masaya ako sa piling mo, masaya ako sa presensya mo. Ayaw ko dito sa mundo, gusto ko sa iyong presensya. Oh Lord, restore unto me the joy of my salvation. Dahil mga kapatid, ligtas ka na. Niligtas ka ng Panginoon. Nawala lang yung kaligayahan mo, yung kagalakan mo. Kaya mga kapatid, sabi kung saan mo daw siya iniwan, dun ka bumalik. Balikan mo siya dun. Kung lagi kang nananalangin, mga kapatid, at nawala na yung panalangin mo na yan, bumalik ka sa pananalangin. Diba, lagi ka nagbabasa ng Bible dahil may kagalakan ka. Tinigil mo na. Bumalik ka sa pagbabasa ng Bible. Pagbabasa ng message. Pagpunta sa church ng on time, balikan mo siya dun. At pag nabalikan mo yon, He will restore the joy of your salvation. Hallelujah! Praise the Lord! Yan ang ating dalangin, mga kapatid, na panumbalik ang kaligayahan natin. Ang hirap naman, nung pupunta ka dito sa church, hindi ka masaya. Di ba? Ang pangit nun. Kada Sunday, Wednesday, nandyan, nakaupo ka lang, okay ka na dyan? Hindi pwede yan, kapatid. Kailangan yung iba kong kapatid, nag-i-enjoy ako, hindi. Hallelujah! Restore mo na ako, Lord. Gusto ko naman umbalik sa iyong presensya. Ibalik mo na ako, Panginoon. Namimiss ko na sa presensya mo, Lord. Hallelujah! Praise the Lord. Mga kapatid, yan ang prayer ko sa bawat isa sa atin. Na manumbalik yung kaligayahan, kagalakan sa pagsisimba. May kagalakan ang aking puso sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-aawitan. Yan, mga kapatid, ang ginagawa natin sa Panginoon. Hallelujah! So it exposes Satan, revealing his works, attempt destruction of God's people, and the discrediting of God's work. Yan ang ginagawa. Right down to the time he is cast into the lake of fire. He fights that. He cannot stand it. He knows that if the people get the true revelation, mga kapatid, babasahin ko ng maayos. He knows, si Satan, that if the people, tayo mga kapatid, get the true revelation of the true church and what she is, identification mga kapatid, alam mo daw kung sino ka, alam mo kung saan ka nakatayo, ano yung pinanghahawakan mo mensahe sa huling kapanahunan, when she stands for, and she can do the greater works, kaya mong gawin yung mga greater works, and she will be an invincible army. Kahit anong kalaban dumating sa'yo, hindi ka matitinag. Hallelujah! Sister Rose ulit, di ba? Hindi ko na sabihin, iwan ng asawa ko eh. May sakit yung anak. Yung pamilya niya. Talagang sinusuportahan niya mag-isa, yung mga anak niya. Pero ba't nandito pa rin? Nandiyan pa rin sa pwesto na yan? Dahil ang presensya ng Panginoon kasama niya. Pinanghahawakan niya yung salita ng Panginoon na He will never leave me nor forsake me until the end of the world. Kung yun ang panghahawakan mo, kapatid, hindi ka talaga matitinag. Dahil alam mo, everything works together for good to them that love God. Kung ano man mangyari sa buhay mo, mga kapatid, hallelujah, okay lang yan. Pinahintulutan ng Panginoon yan. Amen. Pero kailangan mo malaman kung sino ka. Dahil pag nalaman mo kung sino ka, hindi ka na matitinag. Hindi ka na mahahatak pababa ng kaaway. Dahil alam mo, you are standing on the rock of revelation of the word of the Lord. Amen. Sa message na true sign that's overlooked, we profess to be Christians. Sinasabi natin tayo Kristiyano. Let us be like Christians. Kung sinasabi mong Kristiyano ka, dapat maging Kristiyano ka talaga. Kasi sabihin ng mga tao, sabi mo Kristiyano ka, tapos ganyan ka naman. Nakakaya, mga kapatid. Not by feeding them things like that,
That's the very little or the ordinary good-hearted person will do that. Yung nagpapakain, sabi ni Brother Branham dito, that's religion. That's not salvation. So many people gets religion and salvation mixed up. Religion is to feed the widows and the poor and so forth. That's religion. But salvation is a new birth. Yung kaligtasan ay bagong kapanganakan, mga kapatid. Bagong nilalang ka na. Being born again. Binago ka na. From sa masamang ugali sa napakabuting ugali. Mga kapatid, sa dating the darkness, sa ating kaluluwa, alam natin, sabi dito, dating tayo nababalutan ng darkness. Pero nang nagsimula ka magsisi, magbabautismo sa Panginoon, yung darkness na yon ay nawala. At ang liwanag ng Panginoon ay pumalit. Amen. Kaya that's why the light of Christ is in you. Hindi man natin nakikita, mga kapatid, sa ating mata, mga kapatid, in our carnal eye, di natin makikita. Pero ang mga diablo, mga spirito, nakikita yan. Maglakad ka dyan, mga kapatid, sa dilim. Hallelujah. Hindi ka matatakot. Dahil ang takot sa'yo, yung mga demonyo ang takot sa'yo. Dahil nakita may Holy Spirit ka, nababalutan ka ng ating Panginoon. And the angels of the Lord encamped around them who fear Him. Hallelujah, kaya hindi ka matatakot. Kahit anumang pagdaanan mo sa buhay, mga kapatid, hindi ka matatakot. Sabi ni David, though I walk on the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Dahil kasama ko ang Panginoon. Hallelujah. Religion is to feed the widow and the poor, so forth, but that's religion. But salvation is a new birth. Being born again, that's different. Religion, Mohammedan, ang daming religion na, mga kapatid. Halos 1,000 na. Pero hindi tayo nakabase doon. Nakabase tayo sa revelation of the Word. Romans 1:6, for I am not ashamed of the gospel of Christ. Hindi ako nahihiya sa tinanggap nating mensahe sa huling kapanahunan. Sana wala pang nahihiya dito, mga kapatid. Diba, naalala niyo yung kwento ko? Kasi ako, talaga bata pa lang, nasa church na ako, mga kapatid eh. Pero hindi ko ma-identify sarili ko as a Christian pa rin, kahit nasa church ako. Dahil puro kalokohan yung mga ginagawa ko eh. Diba? Hindi ako nagpe-pray. Kung ano-anong kabulastugan yung pinagagawa ko noon, nag-aaral pa ako. So, hindi porkit lagi ka nandito sa simbahan, kasama mo nanay mo, ma-identify mo na as a Christian ka na agad. Meron diyang pagbabago. May process, mga kapatid. Yun yung new birth, na talagang padadaanin ka ng Panginoon sa upoy para tagpasin lahat ng mga hindi dapat. Diba yung preaching ni Brother Branham na patungkol kay Moses? For example na lang ito. Ito isang kahoy na square. So tinagpas lahat ng hindi kailangan dito para lumabas yung gandong itsura. So mga kapatid, ang Panginoon tatagpasin lahat. Masakit mga kapatid, matagpas. Pero yun ang kailangan natin para lumabas kung yung tunay nating identification. Amen. And kailangan hindi mo ikahiya. Diba? Bakit ka mahihiya? Diba? Bakit ka mahihiya? Sila nga, hindi sila nahihiya, nakashort sa labas eh. Diba? Hindi sila nahihiya, ganun yung itsura nila. We are, sumusuot tayo ng modest apparel. Mga kagalang-galang. So sila, ganun yung kasuotan. Dapat sila yung mahiya sa atin. Actually, nangyari na ba yan? Nangyari na yan. Sa mga makikita niyo sa mga testimony ng iba, na pagkakain, grupo kayo, diba? Ikaw nanalangin, sila habang nagkukwentuhan, huminto. Diba? Nahiya sila sa'yo. Diba? Sila makapagsabi, na Kristiyano to, buti pa to nanalangin. Kaya sa susunod, mga kapatid, huwag kang mahiya, ayain mo na sila. O tara, manalangin tayo sa pagkain. Kasi di natin alam kung ano yung nakalagay dun sa pagkain, mga kapatid. Pero pag pinalalangin mo yon, hallelujah, isa-sanctify ni Lord yun. For it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. At sinabi rin ng Bible, we are no longer Jews nor Greek. Diba? We are no longer Americans, Canadians, Filipino, Japanese. Hindi na tayo mga ganun, mga kapatid. We are all Christians. That's our identification. Tayo'y Kristiyano na. Kaya hindi na natin nire-raise yung ibang
Di ba? Dami nag-aaway ngayon sa social media, Bisaya versus Tagalog. Yung mga ganun, di ba? Ang gulo naman mundo, mga kapatid. Pero tayo, ang identification natin, anumang race mo, anumang lahi mo, we are Christians. Amen. That's our identification. 2 Timothy 1:8, be not thou therefore ashamed of the testimony of our Lord, nor of me, His prisoner. Pag bilanggo ka na, mga kapatid, sa Panginoon, wala ka na, hindi ka na pwede, susunod ka na lang kung ano sasabihin ng Panginoon. Kasi bilanggo ka na nga niya eh. Meron bang bilanggo na siya yung nasusunod? Di ba wala, mga kapatid? But be thou partaker of the affliction of the gospel. Talaga may affliction. Talaga may pagsubok, mga kapatid. Kasama talaga yan. According to the power of God. Kaya kung may pagsubok ka, mga kapatid, hallelujah, napulpil mo na tong scripture na to. Amen. Pagsubok dahil sa gospel. Amen. Who had saved us and who had called us with a holy calling, not according to our works, but according to His purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began. Before the foundation of the world, pinili niya na tayo, mga kapatid. At salamat sa Panginoon. Ang sarap kaya ng pinili. Di ba, mga kapatid? Hallelujah! At ang Panginoon pa, yung pumili sa atin. We are so special, mga kapatid. Kung sa labas man, hindi ka nag-excel, hindi ka pinili sa trabaho mo na maging manager, hindi ka man pinili na itong magampanan mo, hindi man maganda man yung position mo, mga kapatid, sa iyong trabaho, sa school. Hallelujah. Pero sinasabi ng Panginoon, pinili kita. At malaman mo lang yon, sapat na sa akin yon. Sapat na ako doon, Lord, na ako'y pinili mo. Sa kabila ng kasalanan natin. Napakarami nating kasalanan. We have lots of shortcomings, iniquity, mga kapatid, sins, nandyan na lahat. Pero ang Panginoon nandyan pa rin. Patuloy pa rin tayong hinihintay. Nandun pa rin yung grace and mercy niya. Di ba? Yung awit are faithful to the end. There is grace I can't measure. There's mercy I don't deserve. But there's forgiveness pa rin na laging nandyan para sa atin. Kaya mga kapatid, habang nandyan pa, mga kapatid, let's grab the opportunity na tanggapin na natin ang biyaya ng Panginoon. Manumbalik tayo sa Kanyang presensya. Huwag niyong hayaan ang sarili niyo matagpuan yung nanlalamig na nakaupo dyan sa pwesto niyo. Kung nasan man kayo nakaupo, huwag niyong hayaan ang sarili niyo na nanlalamig lang kayo dyan. Hallelujah. Hayaan yung Panginoon na pumasok sa inyo. And ma-renew ang puso niyo, ma-renew ang inyong kaisipan, at kayo ay mag-iinit ulit sa paglilingkod sa Panginoon. Sabi pa dito, don't put it off tomorrow, do it now. Huwag nyo na daw gawin bukas. Ngayon pa lang. Amen. Gawin nyo na maging seryoso sa paglilingkod sa Panginoon. Sino bang seryoso dyan, mga kapatid? Yung totoo, mga kapatid. Sino seryoso dyan sa paglilingkod sa Panginoon? Amen. Sa taas. Amen. Kailangan seryosohin na natin, mga kapatid. Hallelujah. Hindi yung mga ibang bagay, siniseryoso natin okay lang, pero pag lilingkod sa Panginoon, mas lalo nating seryosohin. We are not playing church anymore, mga kapatid. Ito rin yung panahon para magseryoso. Dahil pag nagsarado na ang arka, mga kapatid, sa panahon ni Noah, nagsarado na ang mga tao doon, grabe yung pagsisisi. Na hindi sila nakasama. They are weeping and gnashing their teeth. Sa gigil nila na, Lord, dahil pala naniwala ako sa mensahe ni Noah. Mga kapatid, sa panahon natin, baka ganun din ang mangyayari. Dahil sabi ng Bible, as of the days of Noah, so shall it be in the coming of the Lord. Baka one day, yung katabi mo, yung asawa mo, wala na. Yung pamilya mo, wala na. Diba? Yung magulang mo, na-rapture na pala. Diba? Yung kaibigan mo, na-rapture na. Pagdating nyo dito, linggo. Oh, pasok, diba? Oh, ba't wala na ibang tao? Yun pala, nag-rapture na, mga kapatid. Ang sama sa pakiramdam nun, mga kapatid. Kaya dapat, ngayon pa lang, kailangan identified na kayo na ang Panginoon ay nasa sa inyo. Hallelujah! Huwag nyo daw gawin bukas, do it now. He that puts his hand on the plow and even turns to look back is not worthy of plowing. Pag nagsimula na daw kayo mag-araro, dapat dire-diretso na. Huwag nyo na daw likunin, mga kapatid. Display the token at your work. Amen. Alam nyo ba yung token? Prinitch dati yan ni Brother Michael, ibuna dito. Token, mga kapatid, is the Holy Spirit. Token, identification, mga kapatid, na ikaw ay anak ng Panginoon.
Kasi sa langit mga kapatid, bago ka makapasok doon, dapat meron kang token. Meron kang identification na ikaw talaga ay anak ng Panginoon. The Holy Spirit dapat ay nasa iyo bago ka makapasok doon. At sabi ko nga, yung love talaga. Sabi ni Brother Branham, without perfect love, mga kapatid, no one will enter doon sa langit. Gusto mo kapunta sa langit, mga kapatid, work out, mga kapatid, yung love mo. Love, even the unlovable. Ang hirap nun, no? Yung gumawa sa'yo ng masama, mamahalin mo pa rin. Parang ang hirap. Pero yun talaga yung requirements, mga kapatid. Eh. Hallelujah. Hindi bababa ang Panginoon hanggat hindi mo nabibitawan yan. Baka mamaya hindi ka nakapaglingkod ng maayos dahil may mga pinangahawakan ka pang bitterness dyan sa puso mo. Kaya pag-pray natin, mga kapatid, ang ating mga puso na bunutin niya na yung ugat ng bitterness na yan at tayo'y makapaglingkod ng tama sa Panginoon. Display the token at your work, you display it everywhere. Or if you are grateful, raise your hands and thankful to God that you have been identified with Christ. Hallelujah. God bless you. Yeah. Amen. Final admonition. Revelation 19:7. Tawagin ko na mga musicians natin. Let us be glad and rejoice. Tayo daw mangagsaya, mga kapatid. Hallelujah. And give honor to Him, for the marriage of the Lamb has come. Amen. And His wife. Sino yung wife? Tayo yun, mga kapatid. Hindi na bride, mga kapatid. Wife na. Bakit wife? Because we are already pregnated of the word of the Lord. Dinadala na natin ang salita ng Panginoon. Kaya hanggat hindi mo dinadala ang salita ng Panginoon, hindi pa makabababa si Lord Jesus Christ. Dahil hinihintay niya na magbunga na ang kanyang salita sa atin. And His wife hath made herself ready. Amen. Hallelujah. So mga kapatid, sa simpleng pangangaral na to, ay pinagpala po kayo. At siguro anyahan ko ang bawat isa na tayo'y tumayo. Amen. Gusto kong umawit ng masayang awitin, mga kapatid. Hallelujah. Na, yung salamat, pwede ba natin awitin yon? Amen. Identification. Hallelujah. Naway, paglabas natin dito, mga kapatid, hindi lang tayo dito identified as Christian, kundi sa labas. Amen. Huwag niyong isipin na talaga, huwag kayong maging kampante na okay lang. Dahil darating yung pagsubok, dyan dapat lagi ka nakahanda, nakaabang ka lagi sa pag-atake ng kaaway. Kasi yung mga tao, aabangan ka niyan eh. O to, Kristiyano to babantayan ko to. Ganito gagawin ko dito, tingnan natin. Di ba, naalala ko tuloy yung kwento nung isang sister, mag-asawa po sila. Yung sister ay Kristiyano, yung asawa niya is unbeliever. So sabi nung nag-iinuman yung mga lalaki, sabi ng lalaki, wala na talagang tunay na Kristiyano. Talagang lahat, sabing Kristiyano, tapos hindi naman pala totoo. Pero sabi nung asawang lalaki, doon sa mga kaibigan niya, hindi, meron ako, yung asawa ko, tunay na Kristiyano yon. Sabi ko, di nga. So mga kapatid, tara, punta tayo sa bahay, pakinggan, tingnan natin. Magkunwari tayo mga lasing. So pupunta nila sa bahay nung lalaki. Pag uwi niya, sabi niya, wala ba tayong pagkain dito? Sabi, ito, meron tayong tuyo. Nagalit yung lalaki, tuyo na naman. Nagwala sila. So tara, lalabas na kami, alis na kami. Pag alis nila, mga kapatid, sinaran nila yung pinto, pinakinggan nila. Yung babae, alam nyo, umaawit lang sa Panginoon. Hindi nagreklamo, hindi nakarinig ng any murmuring o galit na ganito yung asawa ko, ganito, ganyan. Hindi, mga kapatid. Kaya sabi ng asawa niya, di ba? Tunay yung sinabi ko na may treyon pala talagang Kristiyano. So even the unbelievers, mga kapatid, tinitingnan talaga yung ating mga sarili. Binabantayan niyan tayo. Kaya dapat tayo rin, mga kapatid, bantayan din natin yung pagiging Kristiyano natin. Because we are identified in Christ at ayaw natin ipahiya ang ating Panginoon. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. At awitin natin to, masayang awitin, mga kapatid. Hallelujah! Tayo magpasalamat sa Panginoon. Can you shout, thank you, Lord? Hallelujah! Amen! Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo't inalagaan. Hindi ko
kayang isipin, hindi ko kayang sukatin. Ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Come on, saints! Salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Oh, thank you, Lord! Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Amen! Hallelujah! Thank you, Lord! Kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may layas. Ikaw ay susang dahil sandigan, hindi mo ko pababayaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin. Ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Kasi, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na. Itong buhay natin, mga kapatid. Buhay na natin. Sa Kanya sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa kundi basta. Oh, thank you, Lord Jesus! Buhay ko na purihin. Hallelujah! Buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa kundi pasalamatan ka. Buhay ko na purihin ka. Buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa kundi pasalamatan ka. Now lift your voices! Yes! Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Whoa! Salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. For the last time, ako'y magsasaya sa piling mo. Oh, salamat, Panginoon! Salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya. Ako'y magsasaya. Ako'y magsasaya. Ako'y magsasaya. Ako'y magsasaya. Saan? Sa piling Hallelujah! Oh, thank you, Lord Jesus. Let's pray, saints. Hallelujah! Salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig, sa iyong pag-aruga, sa iyong mga pagpapala, Panginoon. We're so blessed sa iyong salita. Oh Lord, salamat, Panginoon, dahil patuloy kang nandyan sa amin, sa kabila ng aming mga pagkukulang, sa kabila ng aming mga katiwalian, Lord God, for our iniquities, Lord God. Pero nandiyan ka pa rin, Lord God, sa iyong mga anak na laging nakasuporta, lagi pa rin nagpapatawad, Panginoon. Kaya Lord, napakadakilang pag-ibig, Panginoon. Walang kapantay ang iyong pag-ibig sa amin, Lord Jesus. Na kami dapat ang mapako sa krus, pero Lord God, kinuha mo pa rin yun, Panginoon. Ikaw pa rin nagpapako para sa amin. Kaya Lord, dakila, Panginoon, ang iyong pagmamahal sa amin. Kaya hallelujah, hayaan mo, Panginoon, napalitan namin, Panginoon, ang mga pag-ibig mo sa amin ng paglilingkod, Lord Jesus. Paglilingkod ng tama, Panginoon, na ang iyong Espiritu Santo ay sa amin, Panginoon, at mamuhay kami ng tama
maayos, nakakasunod sa iyong salita. Oh Lord, salamat Panginoon dahil Lord Jesus, ang iyong salita Panginoon ay nagko-correct, nagtutuwid sa amin. Masakit Panginoon, matamaan ang iyong salita. Pero Lord, ito ay makakabuti sa amin. Kaya Lord, salamat sa patuloy na pagpapaalala. Lord, salamat sa aming mga bisita, Panginoon, na narito. I believe, Lord God, sila'y pinagpala mo rin, Panginoon. Dalangin din namin ang aming mga kapatiran na hindi na nakikita dito sa simbahan, Lord Jesus. Lord, ipaalala mo sa kanila, Panginoon, kung anong Diyos ka. Na Lord, na kung wala ka, Panginoon, wala kaming magagawa. Kaya Lord, hipuin mo ang kanilang mga puso na sila'y manumbalik sa kagalakan, sa paglilingkod sa iyo. Dahil Lord, ayaw namin, Lord God, na maabutan mo kami dito na nanghihina, na mga nanlalamig, Panginoon. Gusto Lord namin, Lord God, pagbalik mo, Lord Jesus, kami enjoy, bukas puso, nasasama sa iyo, that we will meet you in the air, Lord. Oh, hallelujah! Gusto namin makita ang iyong mukha, Panginoon. Gusto ko namin makapiling, Lord Jesus. Sawa na kami, Panginoon, sa mundong ito. Hallelujah. Kaya anytime, Lord Jesus, kami, aming mga puso, Panginoon, ay ihanda mo na sa iyong pagbabalik. Hallelujah. Marami pa, Panginoon, ang mga nanlalabig. Pero, Lord Jesus, ito'y aming inilapit sa iyo sa panalangin. And hallelujah, Lord Jesus, ang aming pastor na nasa Cavite, kasama ang ibang mga kapatiran doon na nagawain. I believe sila'y pinagpala nyo rin, Lord God. Ingatan nyo po sila, Panginoon, na makabalik dito. And I pray for them, Lord Jesus, sa mga upcoming events of our church, Lord God, na mga gawain sa November 1, Lord God, dito gaganapin sa church namin, Lord Jesus. Naway ikaw mag-provide ng mga pangangailangan, Panginoon. Sa aming darating na church anniversary, November 8, Lord God, ikaw rin, Lord God, ang bahala, Lord Jesus, mag-provide ng aming pangangailangan. Kung paano mo tinunugon na ang aming mga pangangailangan, Lord God. Ikaw pa, Lord God, ang magsaayos ng lahat. Mula umaga hanggang hapon, Lord God, samahan mo kami. At ang kinabukasan din nun, Panginoon, Lord Jesus, sa umaga may gawain sa church, sa hapon, Lord God, ang youth banquet. Samahan mo rin kami, Panginoon, Lord God. Dahil Lord, yung mga bagay na yun ay mababaliwala kung wala ka, Panginoon. Because you are the center of our service, the center of our life. Hallelujah. Kaya kung wala ka dun, Panginoon, baliwala lahat ng yun. And Lord God, I pray, Lord Jesus, pati yung mga bisita namin, ang mga darating pa, mga foreign preachers namin, foreign pastors, like Pastor Mike, Pastor David, Pastor Ben Loin, na sila'y manggagaling pa sa malalayo, Panginoon. Lord, kung ano mga pangailangan ay punuan mo, Panginoon, pangailangan nila. Ganun din, Lord Jesus, ingatan sila makarating dito na maayos. Pati ang mga kapatiran namin from the province, like Siargao, Butuan, at kung saan pang lugar, Panginoon. Ikaw rin, Lord, mag-provide ng kanilang mga pangangailangan, Lord God. And I believe, Lord Jesus, iset mo rin, Panginoon, ang puso ng mga members dito sa aming church, Lord God, na kami na-excite na sa pagdating na gawain na ito. Lord God, na hindi kami paisi-isi namin, kundi excited na kami na makapaglingkod at ipagdiwang ang darating na 31st church anniversary. Pero Lord, kung hindi man kami dumating ng date na November 8, Lord God, at kayo darating na, Lord God, bukas ang aming puso na sasama na sa iyo, Lord God. And we will say goodbye, world, goodbye. And we will enter into your kingdom, into your presence. Hallelujah, Lord. And this is our prayer. Bless everyone, Lord God. And alam mo, Panginoon, ang pangangailangan ng bawat isa, Panginoon. Hindi ko alam ang pangangailangan nila. Pero Lord, you know every heart. You know every needs. May you fulfill it, Lord God. And I believe you are the Jehovah Jireh that always provided all our needs. And this is our prayer into your mighty name. Lord Jesus Christ, we pray. We all say, Amen.